Nakita ko siya sa harapan ng altar. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking iniwan ako 30 taon na ang nakalipas, ngayon ay nakatayo sa tabi ng anak ko. Suot niya ang parehong ngiti, ang parehong mga mata, pero hindi na siya ang kilala ko. Sa bawat hakbang ko papunta sa kanila, alam kong hindi ko lang nilalabanan ang mga alaala. Nilalabanan ko ang mismong halimaw na minsan kong minahal. At sa oras na sinabi ng anak ko, "Opo, ikakasal po ako sa kanya," doon ko lang na-realize, ang laban na to, hindi na para sa pag-ibig. Para na to sa kaluluwa ng anak ko. Noong 21 taong gulang pa lang si Elena, simple lang ang pangarap niya. Makatapos ng kolehiyo, makahanap ng matinong trabaho, at makapagpundar ng kahit maliit na bahay para sa kanyang sarili at para rin sa ina na may sakit sa baryo nila sa Quezon. Pero gaya ng sabi ng matatanda, may mga bagay sa mundo na hindi mo mapapaliwanag. At minsan, ang isang maling hakbang papunta sa kagubatan ay maaaring maging dahilan ng pagbabago ng iyong buhay. Nangyari ito isang hapon. Habang pauwi si Elena mula sa palengke, dumaan siya sa shortcut ng gubat. Isang daang matagal nang pinagbabawalan ng matatanda. Pero dahil madilim na at uulan na, hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa gitna ng matataas na damo at mga puno, bigla siyang nadula sa putikan at nawala ng panimbang. Tuluyang gumulong si Elena pababa sa medyo bangin at tumama ang binti sa isang nakausling bato. "Aray! Tulong!" Sigaw niya, halos nanginginig sa sakit. Akala niya wala nang makakarinig. Pero sa kaligitnaan ng ulan, may isang boses na malamig pero malumanay ang lumapit. "Miss, kailangan mo ba ng tulong?" Sa liwanag ng kidlat, una niyang nasilayan ang mukha ng isang lalaking napakaputi. Halos parang hindi sanay sa araw. Ang mga mata nito ay malalim na tila laging nagmamasid. Nakaitim lang ito na polo at pantalon, pero hindi man lang nababasa ng ulan. Parang may ibang presensya. "Nasugatan po ako sa binti," sagot ni Elena habang nanginginig. Inalalayan siya ng lalaki. Dinala sa isang maliit na kubo na hindi niya kailanman nakita dati sa kagubatan na yon. Malinis. May mesa at maliit na apoy para magpainit. Doon niya unang narinig ang pangalan nito. Dario. Tahimik si Dario pero magalang. Hindi rin ito nagtatanong ng kung ano-ano. Tanging iniintindi lang ay ang kalagayan ni Elena. Tinapalan nito ng halamang gamot ang sugat niya. At sa hindi niya maipaliwanag na paraan, parang humupa agad ang sakit. "Saan mo natutunan yan?" tanong ni Elena. "Matagal na akong gumagamot ng mga sugat," sagot ni Dario. Medyo nakangiti pero malungkot ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit pero sa kabila ng takot niya sa estranghero, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pagkalipas ng 2 oras, tumigil na ang ulan. Nang bumalik siya sa baryo, halos madaling araw na. Wala siyang maipaliwanag sa mga kapatid at nanay niya kung saan siya nanggaling. Hindi niya alam paano siya nakalakad pabalik. Pero sa sumunod na mga linggo, nagsimula nang makita si Dario sa paligid ng baryo. Minsan bigla na lang itong lalabas sa palengke. Tutulong sa mga matatanda o mag-aabot ng payong kay Elena kahit walang ulan sa forecast. Tahimik pa rin siya pero laging naroon. Parang anino. Parang laging alam kung nasaan si Elena. At hindi nagtagal, bumigay rin ang puso ng dalaga. Hindi malaman ni Elena kung paano napunta sa seryosohan ng lahat. Basta isang araw, nagyaya si Dario sa isang simbahan sa kabilang bayan. Walang bisita, walang kasamang kaanak.
kumuha ng Wes at doon, ikinasal sila. Sabi ng iba mabilis daw. Sabi ng matatanda, may mali sa mga mata ng lalaking yon. Pero si Elena, bulag sa pag-ibig. Kasi kahit sino pa si Dario, siya ang lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. At sa murang edad, akala niya, yun na ang forever. Nagsimula silang manirahan sa bayan, sa isang maliit na bahay na pinundar ni Dario. Araw-araw siyang inaasikaso nito. Niluluto ng masasarap na pagkain at tuwing gabi, sinusuklay ang buhok niya habang kinikwentuhan siya ng mga alamat tungkol sa mga diwata, tikbalang at engkanto. Akala niya kwento lang ang mga iyon. Hanggang napansin niya, gabi-gabi, nawawala si Dario ng eksaktong 12:00 ng hating gabi. At ang laging dahilan nito, may lalakarin lang ako. Wala ring cellphone si Dario. Laging offline. Minsan, sinundan niya ito ng palihim. Pero bago pa man siya makalapit sa gubat, may bumungad sa kanyang itim na aso na may pulang mata. Hindi niya alam kung totoo ba yun o bunga lang ng takot niya. Pero simula noon, hindi na niya muling sinubukang sundan ng asawa. Sa loob ng 1 taon, naging tahimik ang buhay nila. Hanggang sa isang gabi, habang hinahaplos niya ang tiyan niya na bagong buntis, hindi na umuwi si Dario. Walang sulat, walang paalam, wala ni anino. At dito nagsimula ang bangungot. Kinabukasan ng gabi, kung kailan hindi na bumalik si Dario, ayaw pang maniwala ni Elena. Siguro may inaasikaso lang siya. Baka may emergency. Baka na-delay lang. Pero sa loob-loob niya, may isang maliit pero paulit-ulit na bulong sa isipan niya. Hindi na siya babalik. Inabot ng 3 araw na walang balita. Wala siyang alam kung may kamag-anak ba ito. Walang kaibigan si Dario sa lugar. Ni hindi nga ito gumagamit ng cellphone. Hindi rin ito kilala sa barangay. Isang araw, nagdesisyon siyang pumunta sa mga kapitan at barangay tanod. Pero ang sabi nila, "Ma'am, wala po kaming record ng taong Dario dito eh. Hindi rin po siya naka-blatter kahit kailan. At saka, yung address na binigay mo, di ba bahay mo po yun? Walang nakikitang lalaki riyan." Hindi niya maintindihan. Sa dami ng pagkakataon na nakita si Dario ng mga tindera, ng karinderya, ng mga batang kapitbahay, bakit parang biglang walang bakas? Dumaan ng mga linggo, unti-unti ay hindi niya na napigilan ang sarili. Nadepress siya. Umiiyak tuwing gabi, kumakain mag-isa, nagtatanong sa sarili ng paulit-ulit. May ginawa ba akong mali? Ginamit lang ba niya ako? Tao ba talaga siya? Pero habang bumibigat ang puso niya, sabay ring lumalaki ang isang lihim sa kanyang sinapupunan. Buntis si Elena. At sa kabila ng lahat ng sakit, inisip niyang baka yun ang dahilan kung bakit siya dapat bumangon. Para sa bata. Para sa anak nila, ni Dario. Paglipas ng 9 na buwan, sa gitna ng ulan, parang paalala ng unang tagpong nakilala niya si Dario, ipinanganak niya ang isang batang babae. Pinangalanan niya itong Lira. At simula noon, lahat ng pagmamahal at lakas niya ay ibinuhos niya sa batang ito. Kahit masakit, kahit mag-isa, kahit may lamat ang puso niya, sinigurado niyang buong-buo ang pagkalinga niya kay Lira. Lumaki si Lira na matalino. Tahimik pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng ibang bata. Hindi siya basta-basta nagkakasakit. Kapag tumatama ang sikat ng buwan sa balat niya, parang may liwanag itong sariling iniipon. At sa murang edad, nagsimula siyang managinip ng mga bagay na hindi maintindihan ni Elena. Isang beses, habang nagkakape si Elena sa sala, narinig niyang umiiyak si Lira mula sa kwarto. Nilapitan niya agad ito. "Mama,
Nasa panaginip ko na naman po yung lalaking may mata na parang araw. Sabi ng batang si Lyra habang nanginginig. Ha? Anong itsura ng lalaki, anak? Maganda po siya, Mama, pero malungkot. Ang sabi niya, babalikan niya raw po ako. Napakapit si Elena sa sarili niyang dibdib. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang mga mata ni Dario. At sa panaginip ng anak niya, binalikan siya. Sa mga sumunod na taon, ilang beses pa nag-ulit ang panaginip ni Lyra. Minsan, nakakaramdam siya ng init ng kamay sa kanyang batok. Minsan, may boses na tumatawag sa kanya mula sa bintana, kahit sarado ang buong bahay. Lyra. Lyra. Noong una, akala ni Elena ay epekto lamang ito ng trauma niya noon. Baka nababaliw lang siya sa lungkot. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman na hindi lang siya ang pinagmamasdan, kundi pati na rin ang anak niya. Dumaan ang 2 dekada. Nagtapos si Lyra ng kolehiyo bilang isang top student sa environmental studies. Sabi niya, gusto niyang tulungan ng mga komunidad sa bundok. Gusto raw niyang protektahan ng kalikasan. Pero para kay Elena, parang may hinahanap ang anak niya. Isang bagay na mas malalim pa sa punong kahoy o ilog. Hanggang isang araw, habang nag-aayos si Elena ng mga lumang gamit, nahulog mula sa lumang aparador ang isang larawan. Hindi niya alam na may natira pa pala. Larawan nila ni Dario, noong araw ng kanilang tahimik na kasal. Napahinto siya. Hindi lang dahil sa alaala, kundi dahil sa likod ng larawan, may isang bagay na hindi pa niya nabasa noon. Isang sulat kamay na mensahe. Sa tamang panahon, babalik ako. Hindi para sa'yo, kundi para sa bunga ng ating pinag-isa. Darating ang araw, kailangan niyang pumili. Liwanag o dilim. Sana ay handa ka. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang iniwan sa kanya, hindi lang pala sugat, kundi hudyat ng pagbabalik. Isang tanghali, habang naghuhugas ng pinggan si Elena, narinig niya ang pinto ng bahay nila na biglang bumukas. Akala niya si Lyra lang yon. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi ito pumapasok sa kusina. Lyra! Tawag niya. Ma, may ipapakilala po ako sa'yo. Sagot ni Lyra mula sa sala. May bahagyang kaba sa dibdib ni Elena habang pinupunasan niya ang kamay niya. Tumayo siya, lumabas ng kusina, at bumungad sa kanya ang tanawing hindi niya kailanman inaasahan. Isang lalaking matangkad, gwapo, nakaitim na coat, at may mga matang tila mas makapangyarihan pa sa dati. Ang mga mata na hindi niya malilimutan. Hindi siya tumanda ni isang araw. Ama, si Darius po pala. Sabi ni Lyra, nakangiting parang teenager na kinikilig. Napatigil si Elena. Tumigil ang kanyang mundo. Darius. Hindi si Dario, pero halos parehong hindi pwedeng itangging iisang tao lang sila. At tila sinadya ang pagpapalit ng pangalan para lang mapanatili ang pagkukubli. Magandang hapon po. Nakangiting sabi ng lalaki habang iniabot ang kamay niya kay Elena. Narinig ko pong masarap daw kayong magluto ng adobo. Tahimik lang si Elena. Parang wala siyang boses. Parang muling bumalik sa kanya ang lahat ng sugat. Ang sakit ng pag-iisa, ang mga gabing umiiyak siya habang may dalang sanggol, ang taon ng paghahanap ng kasagutan. Lahat yun, bumagsak ulit sa balikat niya. Pero sa halip na umiyak o sumigaw, pinilit niyang ngumiti. Kailan kayo nagkakilala? Tanong niya kay Lyra. Mga 2 months ago po. Naaksidente kasi ako sa gubat, ma.
Habang nag-fieldwork kami, nawalan ako ng malay tapos siya raw ang nakakita sa akin. Tinulungan niya akong makalabas. Gubat. Bulong ni Elena sa sarili. Parehong pareho. Eksaktong pareho ng simula ng kwento nila noon ni Dario. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang dalaw ni Dario sa bahay nila. Mabait siya, matulungin, laging may dala para kay Elena. Kakanin, prutas, minsan mga halamang gamot. Pero sa bawat ngiti niya, may hindi matahimik na parte kay Elena. Tuwing titignan niya ang mukha ni Darius, parang may nakatago sa likod ng mga mata nito. Parang hindi siya tao. At tuwing hating gabi, may naririnig siyang mga yapak sa labas ng bahay. Kahit tulog na ang lahat. Isang gabi, habang natutulog si Lyra sa kwarto, hindi na nakatiis si Elena. Kinalampag niya si Darius habang palabas ito ng bahay. Dario! O Darius! O ano ka mang pangalan mo ngayon? Sabay turo niya at nanginginig ang mga kamay. Anong gusto mo sa anak ko? Hindi ito nagulat. Ngumiti lang. Hindi ba't dapat mo akong tanongin muna kung bakit ako bumalik? Hindi siya sinagot ni Elena. Nakatitig lang siya sa lalaki. Umaasang makikita kahit katiting na konsensya sa mga mata nito. Pero ang nakuha niya ay isang sagot na halos magpaluhod sa kanya. Bumalik ako hindi para sa iyo, Elena, kundi para sa bunga ng pagmamahalan natin. Ang bunga ng pinaghalo nating dugo. Ang anak mo, si Lyra. Bago pa siya makasagot, biglang lumamig ang paligid. Napansin ni Elena na ang mga halaman sa paligid ng bahay ay tila yumuko. Ang mga ilaw sa poste, kumikislap. At ang anino ni Darius, hindi sumusunod sa galaw niya. Hindi ka tao, sabi ni Elena sa pangalawang pagkakataon sa sarili. Hindi ko kailanman sinabing isa ako, pero hindi rin ako halimaw gaya ng iniisip mo. Sagot ni Darius. Lumapit siya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niyang may bakas ng pagkaluma ang mukha ng dating kabiyak. Parang biglang tumanda ng ilang taon sa isang iglap. Sa ilaw ng buwan, makikita mong hindi lang siya basta engkanto, kundi isa sa matatanda sa lahi nila. Si Lyra, siya ang susi. Kung ayaw mong mawalay sa kanya, huwag mo akong pigilan. Nang umuwi si Darius at si Elena ay naiwan sa labas, halos hindi siya makahinga. Umiyak siya pero walang luha. Pinilit niyang hanapin sa puso niya ang tamang gawin. Pero isang bagay ang alam niya. Hindi niya hahayaang mapunta sa kamay ng engkanto ang anak niya. Kinabukasan, kinausap niya si Lyra. Anak, may naaalala ka ba tungkol sa tatay mo? Kahit konti lang. Umiling si Lyra. Wala po, ma. Bakit po? Kung may isang araw na may magsabi ako tungkol sa kanya, maniniwala ka ba? Tumango si Lyra, pero halatang litong-lito. Kaya't imbis na sabihin agad ang katotohanan, nagdesisyon si Elena na sundan si Darius. Gabi yon, palihim siyang sumunod sa lalaki habang palabas ito ng bahay. Mula sa malayo, nakita niyang pumasok ito sa gubat. Mabilis ang mga hakbang. Parang hindi lumalakad kundi dumudulas lang sa lupa. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na punong-puno ng alitaptap. At sa gitna, may isang malaking punong balete na kumikislap sa ugat. Doon niya narinig ang boses ni Darius. Hindi sa salita, kundi sa isipan. Mabilis kang natuto, Elena. Pero huli ka na. Malapit nang magsimula ang paghahanda. Simula nang madiskubre ni Elena ang lihim ng punong balete sa gitna ng gubat, hindi na siya mapalagay. Araw-araw, kahit hindi niya sinasabi, binabantayan niya si Lyra. Pero habang pinipigilan niya ang anak, mas lalong nahuhulog ito kay Darius.
Isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan, masayang nagkikwento si Lyra. Ma, pupunta raw kami ni Dario sa isang retreat. Isang lugar sa bundok. 1 linggo lang naman po. Anong bundok? Tanong agad ni Elena. Hindi ko po alam eh. Parang hindi po kilala. Pero sabi kasi ni Darius, tahimik daw po yon. Sacred place. Napakagat-labi si Elena. Gusto niya nang sumabog. Gusto na niyang sabihin ang lahat. Pero alam niya na hindi pa handa ang anak niya. At ang mas masakit, parang hindi na ito lubusang naniniwala sa kanya. Ilang araw ang lumipas, tahimik si Elena. Pero si Lyra, masaya, nagliliwanag. Minsan nga, kahit hindi maaraw ay parang may sariling kinang ang balat nito. At minsan, habang natutulog, sinasambit ang mga salitang hindi maintindihan. Parang lumang wika. Doon na siya tuluyang kinabahan. Nang mag-isa na si Elena isang gabi, bumalik siya sa gubat. Bit-bit ang rosaryo, asin, at lumang krusipihong minana pa raw sa kanyang lola. Pinuntahan niyang muli ang balete tree. Doon niya muling nakita si Darius. Pero hindi na ito nakasuot ng formal. Hindi na rin ito mukhang tao. Nakaupo ito sa ugat ng puno. May pulang ilaw sa mga mata. At ang anino nito, gumagalaw ng sarili. Alam mong nandito ka, Elena. Wika nito kahit hindi siya tumitingin. Nagtatanong ka kung bakit anak mo ang gusto ko. Hindi siya para sa iyo. Anak ko siya. Mariing sagot ni Elena. Oo, anak natin. Pero hindi siya tulad mo. Hindi siya tulad ng ibang tao. Si Lyra ay isinilang na may dugong engkanto. Nagpanting ang tenga ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Doon ibinunyag ni Darius ang katotohanan. Matagal na siyang inatasan ng konseho ng mga engkanto para maghanap ng tagapagmana sa mundo ng tao. Dahil unti-unti nang nawawala ang koneksyon ng mga engkanto sa mundo ng mga mortal. Kailangan nilang magluwal ng anak na may halong dugo ng tao at diwata. Isang tulay. Isang susi. At yun ay si Lyra. Hindi raw siya iniwan ni Dario noon dahil gusto niyang lumayo. Iniwan niya si Elena dahil nagsimulang mamuo ang kapangyarihan kay Lyra habang nasa sinapupunan pa lamang ito. Kapag nagtagal si Dario sa mundo ng tao habang lumalakas si Lyra, maaari siyang mawala sa anyo o tuluyang mamatay. Kaya umatras siya. Naghintay siya ng tamang panahon, ng tamang edad. At ngayon, binalikan niya ito. Hindi para maging ama kay Lyra, kundi upang pakasalan siya at ipamana ang kanyang kaharian. Muntik nang mawala ng ulirat si Elena. Nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi mo siya pakakasalan. Anak mo siya. Pero ngumiti lang si Darius at nagsalita ng tahimik ngunit puno ng babala. Hindi mo alam ang lahat, Elena. Hindi mo rin alam kung sino talaga ang ama ni Lyra. Pag-uwi niya sa bahay, parang nawalan siya ng laman. Hindi siya makakain. Hindi makatulog. Pinagmamasdan niya si Lyra habang natutulog. At iniisip, paano ko sasabihin sa kanya? Pero kinabukasan, bago pa man siya makapagsalita, nauna na si Lyra. Ma, may itatanong po ako. Ano yon, anak? Hindi po ba talaga siya ang tatay ko? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Kasi po ma, kagabi na naginip po ako. May isang babae, matanda, puti na ang buhok. Ang sabi niya, hindi siya ang ama mo. Ang ama mo ay pinatay para ikaw ay isilang. Naiyak si Elena. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Pero naramdaman niyang kailangan ng sabihin ng katotohanan. Anak,
Noong araw na dinala ako ng lalaking iyon sa gubat, hindi siya ang una kong minahal. At dito, inamin ni Elena ang matagal na niyang tinatago, kahit sa sarili niya. May nauna sa kanya, isang lalaki rin, mabait, totoong tao. Siya ang tunay na ama mo. Pero nawala siya, bigla. At dumating si Dario sa mismong araw ng pagkawala niya. Akala ko noon, pareho lang sila ng kapalaran. Pero ngayon, naniniwala akong pinatay siya ni Dario para palitan siya sa buhay ko. Natahimik si Lyra. Tumulo ang luha nito. Pero isang bagay lang ang sinabi niya. Ma, hindi ko na po siya mahal. Kinabukasan, nawala si Darius. Hindi na siya nagpakita sa bahay. Hindi rin siya sumagot sa mga mensahe ni Lyra. At isang gabi, muling lumitaw ang matandang babae sa panaginip ni Lyra. Pumalik ka sa punong pinagmulan mo. Doon mo makikilala kung sino ka. Matapos ang pagbubunyag ni Elena kay Lyra tungkol sa tunay na pinagmulan nito, parang may nabunot na tinig sa pagitan nilang mag-ina. Pero napalitan naman iyon ng isang bagong uri ng kaba. Hindi na nagpakita si Darius. Sa unang araw, iniisip ni Elena na baka nagalit ito o baka umatras na. Pero sa ikalawa, ikatlong araw at sa mga sumunod pa, mas naramdaman niyang may inihahanda ito. Ma, paano po kung bumalik siya? Sa tingin mo po ba, susubukan niyang kunin ako? Tanong ni Lyra habang nag-aalmusal sila. Napatingin si Elena sa anak niya. Kita pa rin sa mukha nito ang epekto ng sakit, ng pagtataksil, ng panlilinlang. Pero ramdam rin niya ang pagkalito. At higit sa lahat, ang ugnayang hindi niya maipaliwanag sa engkanto. Hindi lang damdamin ang umiiral sa pagitan nilang dalawa. May koneksyon. Isang bagay na tila natural lang sa pagitan ng magkahalong dugo. Anak, hindi mo kasalanan kung mahal mo pa siya. Pero kasalanan na yon kapag pinili mong isuko ang sarili mo sa kanya kahit alam mong mali. Natahimik si Lyra. Matagal bago ito sumagot. May parte pa rin po sa akin na gustong malaman kung bakit po ako. Kung bakit ako at hindi ikaw, Mama. At yun ang pinakamasakit na tanong para sa isang inang tulad ni Elena. Bakit hindi ako ang pinili? Hindi lang yung tanong ng selos. Isa yung tanong ng isang taong binura, tinalikuran, at ginamit. Sa tagal ng panahon, pinanghawakan niyang may pagmamahal si Dario para sa kanya. Kahit pa iniwan siya nito noon, pilit niyang binigyan ng dahilan. Baka napilitan lang. Baka may laban din ito sa sarili niyang mundo. Pero ngayon, malinaw. Hindi siya minahal bilang Elena. Minahal siya bilang daan. Ilang gabi ang lumipas, dumating ang 14 na gabi ng buwan. Full moon. Doon muling nangyari ang hindi inaasahan. Habang natutulog si Elena, biglang bumukas ang lahat ng bintana sa bahay. Nagpatay sindi ang mga ilaw. Sa loob ng kwarto ni Lyra, narinig ang isang malalim na boses. Panahon na. Halika na, Lyra. Nagsisigaw si Elena. Pumasok siya sa kwarto pero wala na roon si Lyra. Ang natira lang ay isang pulang bulaklak sa kama. Isang engkantong bulaklak na tinatawag sa lumang kwento bilang ligaw diwa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumabas siya ng bahay, bit-bit ang lahat ng nalalaman niya. Muli siyang bumalik sa puno ng balete. Doon niya naramdaman ang bigat sa paligid. Parang pinapanood siya ng daan-daang mga mata. Sa paanan ng puno, may hukay. At sa hukay, may mga bakas ng paa. Mga hubad na paa. Doon siya lumuhod. Doon siya humikbi.
Anak ko siya! Hindi niyo siya pwedeng kunin! Sa likod ng puno, biglang lumitaw ang matandang engkantada. Yung babaeng paulit-ulit na lumilitaw sa panaginip ni Lyra. Hindi ka nag-iisa. Marami na siyang nilinlang. Marami na siyang ginamit. Pero sa pagkakataong ito, may laban na tayo. Aniya, ipinakita ng engkantada ang isang sinaunang salamin na gawa sa itim na bato. Sabi niya, sa salamin na ito makikita ni Elena ang lahat ng nangyari at ang mga bagay na hindi niya pa alam. At sa unang tingin niya sa salamin, nakita niya ang isang lalaking kahawig ni Dario. Mas bata, mas payapa ang mukha. Ang tunay na ama ni Lyra. At katabi nito, isang engkanto sa katauhan ni Dario. May hawak na itak at tuluyang inangkin ang katawan ng lalaki. Napahawak si Elena sa dibdib niya. Hindi lang pala siya ginamit. May pinatay pa para sa kanya. Hindi siya engkanto lang, Elena. Wika ng engkantada. Siya ay isang manunulot. Isang engkantong kumukuha ng anyo ng tao upang magparami, upang mamuno. At si Lyra, ang una niyang bunga na may kakayahang maging kapwa mortal at hari ng mundo naming mga itim. Doon na niya naintindihan. Hindi lang simpleng kasal ang binabalak ni Darius. Isang seremonya ng pagsasanib. Kapag naisakatuparan ito, magiging tuluyang tagapagmana si Lyra at mawawala na ang kaluluwa niya bilang tao. Kailangan niya itong pigilan. Pero paano? Sabi ng matandang engkantada, may isang paraan. Kailangan mong dalhin siya pabalik at sa kanya mismo manggagaling ang pagtanggi. Pero hindi madaling makapasok sa mundo ng mga engkanto. Maliban na lang, ikaw ang unang pumasok noon. Ikaw ang una niyang nilinlang. Ikaw lang ang may basbas ng lupa. At sa hating gabi ng 15 gabi ng buwan, habang ang lahat ng mortal ay natutulog, tumayo si Elena sa harap ng balete. Bit-bit ang isang kwintas ng sangkap ng lupa, asin, ugat, at tubig mula sa sapa kung saan siya minsang tinulungan ni Dario. Huminga siya ng malalim. Tumulo ang luha at tumapak siya sa loob ng portal. Papunta sa mundo kung saan mismong binihag ang puso niya at ngayon ay binihag ang kanyang anak. Gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang buong bayan ay tahimik sa pagkakahimbing, si Elena ay naroon. Nakatayo sa paanan ng punong balete na minsan ay naging saksi sa una niyang pagkagapi. Pero ngayong gabi, hindi na siya ang Elena na ginamit at nilinlang. Isa na siyang ina na handang humarap sa kahit anong nilalang, basta maligtas lang si Lyra na kanyang anak. Sa paglapit niya, muli niyang kinuha ang kwintas na ibinigay ng matandang engkantada. Tinali niya ito sa kanyang kamay. Hinawakan ang ugat ng puno at binigkas ang orasyon na ilang beses niyang ininsayo. Sa pagitan ng lupa at hangin, sa liwanag at dilim, buksan mo ang daang minsan nang isinara. Sa ngalan ng dugo, ako ay dumadaan muli. Pagkabigkas niya, umugong ang paligid. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at ang gitna ng punong balete ay tila bumuka. Hinahayaang lumitaw ang isang nagliliwanag na arko. Hindi na siya nagdalawang isip. Humakbang siya, papasok sa mundo ng mga engkanto. Ang unang naramdaman ni Elena ay ang lamig. Hindi yung lamig na tulad ng sa ulan, kundi lamig na may halong takot. Ang paligid ay kulay asul at lila. Ang mga puno ay matataas at baluktot. Ang mga bituin sa langit ay parang mga matang nakatitig. At sa di kalayuan, may isang palasyong tila yari sa kristal at anino. Doon, naramdaman niya ang malakas na kabog ng puso niya. Doon gaganapin ang kasal. Habang lumalapit siya,
Dumaan siya sa isang parang looban kung saan may mga nilalang na nakatayo. Engkantong kalahating anino, kalahating anyo ng tao. Ang ilan ay may pakpak ng alitaptap, ang ilan may buntot ng ahas, at ang iba pa ay parang dating mga tao. Nakita nilang lahat si Elena. May ilan na umusog, may ilan na yumuko. Ang iba, tinignan lang siya ng malalim, para bang may pagkilala. "Ikaw ang mortal! Ikaw ang unang sinakmal!" bulong ng isa. "Ikaw ang ina ng magiging tagapamagitan!" sabi ng isa pa. Pero walang sino man ang humarang sa kanya. Parang may puwersang pumoprotekta sa kanya. Siguro dahil dala niya ang basbas ng lupa. O siguro dahil alam ng lahat na sa gabing ito, ang nakaraan at kasalukuyan ay magbabanggaan. Sa paglapit niya sa palasyo, narinig niya ang isang mababang musika. Huni ng mga tambuli, tunog ng mga kampana na gawa sa buto at ginto. At sa gitna ng altar na gawa sa bato at ilaw, naroon si Darius at si Lyra. Si Lyra ay nakasuot ng puting damit na tila hinabi mula sa buwan at ulap. Ang buhok niya ay nakalaylay pababa at ang mga mata, bagamat maganda, ay parang malayo, malungkot. Katabi niya si Darius, nakasuot ng itim at gintong kasuotan. Ang mga mata ay kumikislap ng berde at ginto. Hawak niya ang kamay ni Lyra at may hawak na kutsilyong kristal sa kabilang kamay. "Sa ngalan ng pag-iisang dugo, isinusumpa ko ang aking kaluluwa sa iyo," wika ni Darius. "Sa ngalan ng liwanag at dilim, isinusuko ko ang sarili sa pagitan ng dalawang mundo," sagot ni Lyra na parang robot. Biglang sumigaw si Elena mula sa gitna ng mga panauhin. "Tama na!" Nagulat ang lahat. Tumigil ang musika. Napalingon si Darius. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. "Mama?" Tumakbo siya palapit. Niyakap niya si Lyra. Hinarangan ng pagitan ng anak at ng engkanto. "Hindi mo kailangang ituloy to, anak. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo." Ngunit nagsalita si Darius at sa boses nitong dumadagundong. "Huli ka na, Elena. Tinatanggap na niya ang bahagi ng mundong to. Isa na siyang kalahating diwata. Hindi mo na siya mababalik." Pero si Elena, nanginginig ngunit matatag. "Hindi mo siya pag-aari. At kung may bahagi man siya ng mundo mo, mas malaki pa rin ang bahagi niya sa mundong pinagmulan niya. Sa akin." Lumapit si Lyra. Hawak pa rin ang kamay ng ina. Pero sa boses niyang mahinahon, tinanong niya si Darius. "Mahal mo ba talaga ako?" Hindi sumagot si Darius. Tinitigan lang siya. "Oo, ginagamit mo lang ako, gaya ng ginamit mo ang mama ko noon." Tahimik. Sapat na ang katahimikan na iyon bilang kasagutan. Biglang lumiwanag ang kwintas na suot ni Elena, ang binigay ng matandang engkantada. Lumutang ito sa pagitan nila. At mula roon, sumabog ang isang sinag ng liwanag. Tinamaan nito si Lyra. At sa isang iglap, parang nabasag ang ilusyon. Nagising si Lyra. Umatras siya, tinanggal ang puting belo, at hinarap ang sarili kay Darius. "Ako ang pipili kung sino ako, at hindi ako magiging ikaw." Nagngalit si Darius. Unti-unting nagbago ang anyo niya. Naging kulay abo ang balat. Ang mata ay nag-apoy. Ang kamay ay naging mahaba at matutulis. Pero bago pa man siya makalapit, humarap ang mga panauhing engkanto. Ang ilan sa kanila ay dating biktima rin ni Darius. "Panahon na para tapusin ito," wika ng isang matandang engkanto. "Masyado ka ng maraming kinuha. Masyado ka ng maraming nilinlang." At sa harapan ng altar, sa pagitan ng dalawang mundo, itinakwil si Darius. Tinanggalan siya ng titulo. Pinaalis,
Pinaikot sa loob ng isang salaming bilog na naging kanyang bagong bilangguan. Isang basag na refleksyon ng lahat ng panlilinlang niya. At sa wakas, tumigil ang musika. Hinawakan ni Lyra ang kamay ng kanyang ina. Huminga sila ng malalim. Tapos na po ba to, Ma? Tanong niya. Tapos na. At nagsisimula ka na ulit bilang ikaw, anak. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing muntik nang maikasal si Lyra sa Encanto, ang gabing nilabanan ni Elena ang aninong bumalot sa anak niya, tila humupa na rin ang bagyo sa kanilang buhay. Bumalik sila sa mundo ng mga tao. Tahimik, payapa, parang walang nangyari. Pero alam nilang dalawa, hindi ito ang katapusan. Lumipas ang isang linggo, bumalik sa normal ang takbo ng buhay nila sa baryo. Si Elena, balik sa pag-aalaga ng maliit na taniman nila sa likod ng bahay. Si Lyra naman, bumalik sa pagsusulat. Dahil bago pa mangyari ang lahat, isa siyang environmental researcher at manunulat. Subalit ngayon, ibang klaseng kwento na ang sinusulat niya. Kwento ng mga engkanto. Kwento ng isang mundo sa likod ng punong balete. Kwento ng isang batang babaeng hindi alam kung sino siya. Isang hapon, habang nagsusulat si Lyra sa kanilang veranda, biglang may kumatok sa gate. Isang matandang lalaki. Puti ang buhok, payat, pero tuwid pa rin ang tindig. Ikaw ba si Lyra? Tanong nito. Opo. Kayo po ba? Isa akong alagad ng tagabantay. Ipinadala ako ng matandang engkantada na tumulong sa inyo. Napatingin si Lyra. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. May iniwang mensahe para sa iyo sa ilalim ng punong balete. Hindi ka na niya pwedeng samahan, pero kailangan mo raw itong makita bago pa makuha ng iba. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Hindi na rin niya sinabi kay Elena. Dala ang flashlight, kwintas na galing sa engkantada, at dasal ng lakas ng loob, muli siyang bumalik sa kagubatan. Dumiretso siya sa punong balete. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ingay ng kuliglig. Parang patay ang gabi. Sa paanan ng puno, nakita niya ang isang maliit na hukay. Hinukay niya ito gamit ang kamay. At sa loob, may nakaimbak na parchment. Isang lumang liham na may tinta pa ng luwad at dugo. Binasa niya ito sa ilaw ng buwan. Lyra, anak ng dalawang mundo, sa dugong nananalaytay sa iyo ay nakabaon ng kapangyarihang matagal nang inaasam ng marami. Hindi ikaw ang una, pero ikaw ang natira. Hindi ka bunga ng simpleng pag-ibig. Ikaw ay bunga ng sakripisyo at ng pagtataksil. Ang ama mong mortal ay pinatay. Oo, pero hindi upang alisin ka sa mundo, kundi upang iligtas ka sa mga nilalang na kagaya ng kinilalang ama mo. Siya ay isang tagapangalaga ng mga mortal, at ang dugo niya ang dahilan kung bakit hindi ka tuluyang napaangkin kay Darius. Napaatras si Lyra. Nanginginig ang kamay. Sa matagal na panahon, alam niyang may kakaiba sa kanya. Pero ngayon, alam na niya kung bakit. May kapangyarihan sa dugo ni Lyra. Isang kapangyarihang pinoprotektahan ng parehong mortal at engkanto. At ngayon, nang nalaman niya ang katotohanan, kailangan niyang pumili kung paano niya ito gagamitin. Kinabukasan, sinabi niya kay Elena ang lahat. Tahimik lang si Elena. Halatang nabigla. Pero may kabuuan ng tanggap at tapang sa mukha niya. Niyakap niya ang anak niya. Matagal, mahigpit. Alam mo, anak, kahit anong laman ng dugo mo, kahit kanino galing yan, ang mas mahalaga kung anong laman ng puso mo. At doon, napagpasyahan ni Lyra ang isang bagay na hindi pa niya kailanman pinag-isipan noon. Babalik siya sa mundo ng mga engkanto.
Hindi bilang tagapagmana, hindi bilang asawa ng isang halimaw, hindi bilang nilalang ng kalahating mortal. Babalik siya bilang tagapamagitan, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo, para hindi na maulit ang ginawang kasinungalingan ni Darius, para hindi na may ibang babae o ina na paiiyakin, para maprotektahan ang mga inosente, tao man o hindi. Sa gabing yon, sa huling pagkakataon, tumayo siya sa harap ng punong balete. Bitbit niya ang kwintas. Suot niya ang puting damit na minsan niyang isinuot sa seremonyang nabigo. Pero ngayon, hindi ito kasal. Ito ay panata. Muling bumuka ang lupa. Muling lumitaw ang arko. Muling lumamig ang hangin. Pero ngayon, hindi na siya natatakot. Pagkabukas ng portal, humakbang siya ng buong tapang. Sa muling pagpasok sa mundo ng mga engkanto, nagiba ang hangin. Hindi na malamig gaya ng dati, kundi tila nagmamasid, naghihintay. Pagdating niya sa loob ng palasyo ng liwanag at anino, sinalubong siya ng matandang engkantada, ang babaeng nakita niya sa panaginip noon. "Bumalik ka," sabi nito. "Ngayon, oras na para piliin kung sino ka. Ang daan sa harap mo ay hindi madaling tahakin, pero ikaw lang ang makakagawa niyan." Hindi ko na po gustong maging bahagi ng kasinungalingan, pero kung kaya kong gamitin ang kapangyarihan ko para pigilan ang mga gaya ni Darius, gagawin ko po. Sagot ni Lyra. Ngumiti ang matanda. "Marami ang umaasa sa'yo, Lyra. Pero marami ring natatakot sa'yo." Pagpasok niya sa silid ng konseho ng engkanto, nandoon ang ilan sa mga nilalang na dati niyang nakita lang mula sa anino. Mga diwata na may pakpak ng alon, mga tikbalang na may matang kasing liwanag ng buwan, mga anito na wala ng mukha, kundi hangin lang ang bumabalot sa hugis nila. Tahimik ang lahat habang lumalapit si Lyra. "Ako si Lyra, anak ng mortal at ng engkanto. Biktima po ako ng kasinungalingan, pero hindi alipin ng nakaraan. Narito ako para hindi na maulit ang ginawa ni Darius. Para wala nang iba pang mapagsamantalahan." Tumango ang isa sa mga miyembro ng konseho. Isang matangkad na nilalang na tila yari sa kahoy pero may dugong asul na dumadaloy sa kanyang mga ugat. "Ano ang hangarin mo sa kapangyarihang nasa dugo mo?" "Hindi ko to gustong angkinin para maghari. Gusto ko lang tong gamitin para poprotektahan ang parehong mundo. Ang mundo po ng mga tao at ang mundo po ninyo." Biglang nagliwanag ang buong silid. Mula sa kisame, bumaba ang isang sinag ng puting apoy na bumalot sa katawan ni Lyra. Sa ilalim ng sinag na ito, nagbago ang kanyang anyo. Ang mga mata niya ay kumislap ng ginto. Ang kanyang buhok ay tila tinangay ng hangin kahit walang ihip. At ang kanyang balat, lumiliwanag na parang sinag ng buwan. Ang lahat ng engkanto sa loob ng silid, lumuhod. "Ikaw na nga," wika ng matandang engkantada. "Ikaw ang susunod na tagapamagitan." Sa oras ding iyon, bumukas ang malalaking bintana ng palasyo. Mula roon, nakita ni Lyra ang mga nilalang ng kagubatan. Mga maliliit na duwende, mga ibong may 3 mata, mga nilalang na kalahating ulap, lahat nakamasid, lahat ay naghihintay. At doon, mula sa itaas ng isang punong kristal, lumitaw ang isang nilalang na hindi inaasahan ni Lyra. Ang tunay niyang ama, isang anyong katawan ng tao, may puting balbas, ang mga mata ay mabait pero malalim. Tinuro siya nito mula sa malayo sabay tango. At sa isipan niya, isang boses ang dumampi. "Lyra, hindi ko kayang iligtas ka noon, pero ikaw na ngayon ang kayang magligtas sa iba." Naluha si Lyra. Hindi niya inaasahan na kahit isang sulyap man lang, makikita pa niya ang tunay na ama niya. Hindi sa anyong bangkay o alaala, kundi bilang espiritu
na patuloy na nagbabantay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bago matapos ang araw, muling lumapit ang matandang engkantada sa kanya. May dala itong isang mapa na yari sa balat ng ahas at tinta ng buwan. Ito ang mapa ng mga lugar na minsan nang pinagharian ni Darius. May mga lugar pa rin na hawak ng kanyang mga tapat, mga nilalang na hindi pa rin sumusuko. Gusto mo bang ikaw ang humarap sa kanila? Opo, sagot ni Lyra. Hindi po ako takot. Kasi ngayon, alam ko na po kung sino ako. Pagbalik niya sa mundo ng mga tao, sinalubong siya ni Elena. Hindi na nagtanong ang ina niya. Nang makita niyang ligtas ang anak, niyakap niya ito ng mahigpit. Tapos na ba? Tanong ni Elena. Hindi pa po, Mama. Pero this time, ako na ang pipili ng ending. Isang buwan matapos ang seremonyang nangyari sa mundo ng engkanto, tahimik na ang paligid ng bahay ni na Elena at Lyra. Sa unang tingin, parang bumalik na sa normal ang lahat. May amoy ng sinaing sa kusina, may ingay ng mga manok sa likod ng bahay, at tuwing 6:00 ng umaga, naririnig na ulit ang pagtawag ni Elena kay Lyra para mag-agahan. Pero hindi na ito ang parehong Lyra. Ang Lyra ngayon ay hindi na lang anak. Hindi na lang siya ordinaryong babae na nakatira sa baryo. Sa bawat gabi, tumatawid siya sa dalawang mundo. Sa araw, isa siyang environmental researcher na tumutulong sa mga komunidad. Pero sa gabi, tahimik siyang binibisita ng mga nilalang mula sa kagubatan. Engkantong humihingi ng tulong, nawawalang espiritu, mga nilalang na minsang nawala sa ugnayan sa mundo ng tao. Siya na ngayon ang tulay. Siya na ang iginagalang bilang anak ng dalawang mundo. Samantalang si Elena, kahit alam niya ang kapayapaang ito ay maaaring pansamantala lang, kontento na siya. Tuwing pinagmamasdan niya ang anak niya, na ngayon ay mas matatag, mas malalim ang pag-iisip, at mas may hinahon sa pananalita, alam niyang hindi na sayang ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Minsan, habang nagkukuskus siya ng labada sa labas, may dumaan na batang engkanto sa anyo ng paru-paro at umupo sa balikat niya. Nginitian niya lang ito at sinabing, "Sabihin mo sa prinsesa ninyo, kumain muna bago lumipad." Minsan naman, sa dilim ng gabi, makikita niya ang anino ng isang lalaki sa ilalim ng puno ng mangga. Nakasuot ng simpleng puti, may maamong mukha, at alam niya na iyon ang tunay na ama ni Lyra. At minsan, nagkakasalubong ang mga mata nila. Walang salita, pero puno ng pasasalamat. Isang gabi, habang si Lyra ay nagpapahinga sa terrace, dumating si Elena dala ang 2 tasa ng salabat. "Inaantok ka pa ba?" tanong ni Elena. "Hindi po, Ma. Iniisip ko lang. Ang bilis ng lahat, no?" Umupo si Elena sa tabi niya. "Ang daming nangyari. Parang kahapon lang, pinapakain pa kita ng lugaw. Tapos po ngayon, pinapaalis na ako ng mga diwata para ayusin yung alitan sa kabilang bundok." Biro ni Lyra. Pareho silang natawa. "Pero Ma, natatakot pa rin ako minsan. Kasi kahit ilang beses ko na siyang tinalikuran, may part pa rin po sa akin na naiisip siya. Si Darius po." Saglit na natahimik si Elena. Tumingin sa langit. "Anak, normal lang yan. Pag may minahal ka, kahit mali, may bakas pa rin na naiiwan. Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan mong bumalik." "Pero, hindi po ba parang ang unfair na kahit ginawa niya yun, naiisip ko pa rin siya?" "Hindi unfair ang tawag doon, anak. Ang tawag doon ay pagkatao. At yan ang meron ka na wala siya." Lumipas ang ilang araw, nakapagpahinga si Lyra. Pero alam niyang hindi roon natatapos ang misyon niya. Isang hating gabi, habang lahat ay tulog na,
Bumukas muli ang liwanag sa likod ng bahay. Hindi na siya nagulat. Tumayo siya, nagsuot ng balabal, at lumapit sa portal. Pero bago siya lumakad, narinig niya ang tinig ng ina mula sa loob ng bahay. Anak. Po? Bumalik ka agad ha. May tinola tayo bukas. Ngumiti si Lyra. Oo naman po ma. Di ko ipagpapalit yon sa kahit anong kapangyarihan. At sa huling hakbang niya papasok sa kagubatan, habang ang mga bituin ay sumasayaw sa ulap at ang mga dahon ay bumubulong ng mga lihim, alam ni Lyra sa puso niya na ito na ang tunay na simula. Hindi bilang alipin ng engkanto, hindi bilang biktima ng kasinungalingan, hindi bilang anak lang ni Elena, kundi bilang Lyra, ang prinsesa ng dalawang mundo, ang tagapamagitan ng liwanag at dilim, at ang babaeng piniling lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!